Kakambal ni Shanks nagtawag pa ng ibang Holy Knights. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1140. At ang title nga daw netong paparating na chapter is Copper Gaban. So sa title pa nga lang magkaka-idea na kaagad tayo na itong chapter na to magfo-focus sa kaka-reveal pa lang na karakter ni Copper Gaban. Anyway, ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing makikita daw nating maglalaban sila Luffy at Copper Gaban. Yes guys, matutuloy nga ang laban nila. Kung matatandaan nyo, in last chapter hinamon nga ni Gaban si Luffy sa isang duelo. Kapag nanalo daw si Luffy ibibigay niya yung susi para pakawalan si Loki. Bali sinasabi nga na nakontrol daw ni Gaban yung unang part ng laban nila ni Luffy. Makailang beses nga daw tinamaan si Luffy ng atake ni Gaban. At dahil daw dito na-frustrate si Luffy. Kaya naman ginamit nga daw neto yung Gear 5 niya. Nung makita nga daw ito ni Zoro wala daw ano-ano tinulungan daw niya si Luffy na labanan si Copper Gaban. Pero suddenly bigla na daw sumuko si Gaban at ibinigay na kay Luffy ang susi. Sa part nga na to magigets na natin yung point ng paghamon ni Gaban kay Luffy. At ito nga yung tinetesting niya ito kung kakayanin ba niya si Loki o hindi. Dahil kung duda nga si Gaban sa lakas ni Luffy at alam niya mismo yung capability ng lakas ni Loki, marahan lang na subukin muna niya si Luffy kung malakas ba talaga ito para ma-handle si Loki, 'di ba? At since ipinakita nga ni Luffy yung Gear 5 niya at di hamak na mas malakas siya sa form na to compare sa base form niya, we assume na naramdaman ito ni Gaban. At napagtanto niya na oo nga, kaya ni Luffy si Loki once na magwala man ito. Bali sa sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing sa gitna daw ng kagubatan bigla daw nag-create si Ganku ng isang black circle star. Kung saan tinatawag nga daw niya itong Abyss. So I assume na iba itong magic circle na to compare sa ginamit nila Ganku papunta sa Elbaf, since may pangalan nga itong ginawa niya. Bali sa black circle star nga daw ni Ganku may dalawa siyang Holy Knight na sinamon. Yes, makakakita nga tayo sa chapter na to ng dalawang panibagong miyembro ng mga Holy Knights. Yung unang Holy Knight nga daw may pangalang Saint Summers. Galing nga daw siya sa House of Shepherd. Kung matatandaan nyo ito nga yung mismong apelyido ni Gorosei Jupiter. So we assume na kamag-anak ng Holy Knight na to si Gorosei Jupiter. Dagdag context pa nga sinasabing malaking tao daw itong si Saint Summers. May mahabang buhok, balbas at nakasalamin. Base nga sa description na to very similar nga siya kay Gorosei Jupiter. Anyway, ang ikalawang Holy Knight naman daw may pangalang Saint Gillingham. Galing naman daw siya sa House of Lemotive. So itong apelyido nga na to ngayon pa lang natin naririnig. Meaning posibleng kabilang itong apelyido na to sa 20 kingdoms na umalyansa sa world government 800 years ago. Bali itong si Saint Gillingham naman daw nag-appear in demon form. Kung saan similar nga daw yung itsura niya sa isang mythical beast na Kirin. So probably ganito yung itsura niya. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing nagulat daw si Shamrock sa pagdating ng dalawang Holy Knight na to, since isa nga lang daw yung kailangan nila. Inexplain naman daw ni Saint Gillingham na oo, isa lang daw sana talaga ang pupunta, pero inutos daw sa kanila na pabalikin daw si Shamrock sa Merijoa. Meaning tatlo na lang daw silang matitira nila Ganku sa Elbaf. Though ganito na nga ang sitwasyon hindi nga sinabi sa spoilers kung susundin ba ni Shamrock itong utos na to na babalik siya sa Merijoa o hindi. Ang in-state nga lang sa pagtatapos daw ng chapter na to nabanggit daw ni Shamrock na gagawa daw sila ng isang laro sa Elbaf. So itong statement nga na to ni Shamrock mukhang may idea na tayo kung ano yung tinutukoy niyang laro. At ito nga yung hunting game. Similar sa nangyari sa God Valley incident kung saan ipinakita itong mga Holy Knight na ginawa itong laro na to. Basically papatayin nila ang lahat ng naninirahan sa isang isla. Ito nga yung masasaksihan natin ngayong Elbaf arc.
Pero, ang magiging tanong nga dito papayag ba ang mga bida natin? Currently nga may tatlong malalakas na karakter ang nasa side ng kabutihan, which is sila Luffy, Loki at Scopper Gaban. Kaya naman I doubt na magtatagumpay itong mga Holy Knights sa pinaplano nila. Yes, possible na makakapatay sila ng ilang giants, pero hindi malabong bago pa sila magtagumpay na ubusin ang mga giants, napigilan na sila ng grupo nila Luffy. Kaya naman tignan na nga lang natin ang mga susunod na mangyayari. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1140. Yung nilalaman nga ng buong chapter na to syempre pag-uusapan na lang natin sa mismong chapter review natin. So yun lang, peace!